Ano ang kamalian ni Digong pagdating sa kanyang foreign policy? Ayan, yan po ang ating pag-usapan ngayon. Kasi po, nung kanyang panahon, bakit sasabi natin na mali ang kanyang paraan sa kanyang pagdating sa kanyang foreign policy? Kasi po, kung maalala ninyo noon, siya po ay nakipag-away sa US dahil sa ayaw niyang pakialaman yung kanyang drug war nung panahon na naabutan pa niya si Obama. Kaya ang nangyari, inaway niya si Obama at ang Amerika na dapat ay hindi mangyari yun. Kasi ang China po, yung mga panahon yun ay nag-uumpisa na sa kanilang pag-angkin dyan sa South China Sea. Lalo-lalo na yung ating West Philippine Sea. Ngayon, dahil sa ginawa niyang yun, nang dumating ang China dito, yung nakipag-ano na dyan sa South China Sea, hindi tayo makaangal sa kanila. Kasi nga ay malakas na bansa yun. Ngayon, wala namang mapuntahan si Digong. Kaya ang ginawa ni Digong ay nakipagkasundo siya sa China. Ngayon, nung nangyari yun, nilubos-lubosan na niya at talagang nilayasan niya ang Amerika at nag-totally siya sa China. Kaya ang nangyari ay patuloy ang expansion na ginagawa ng China. Diyan nangyari ngayon yung naukupa ng China yung Soviet ng panahon. Saka sa panahon naman ng ni Ramos, hindi niyang mischief. Tapos na-develop pa rin sa panahon niya. Lalong lumakas ang presensya ng China dyan. Ngayon, anong ginawa ni Digong? Para maging hindi siya mahalata ng mga Pilipino. Tinakot niya ang mga Pilipino. Sabi niya, hindi niya pwedeng kalabanin ang China dahil malakas. Baka tayo girahin. Minsan, pinano pa niya, tinatakot pa niya ang mga Pilipino na pakukutokan ng IBM. Ganyan. Isang pindot lang daw sa buong Pilipinas. Ganon niya dinala ang kanyang polisiya pagdating niya sa foreign policy, ang kanyang pagpapaliwanag sa mga Pilipino. Na noon ay naniwala naman yung marami sa atin na talagang hindi nga natin kakayanin ng China. Kaya hindi natin masyadong napapansin yung West Philippine Sea. Ngayon, akala niya ay hindi mabibisto yung kanyang kalokohan na yun dahil kaunting lang ni Xi Jinping sa kanya, takot na siya. Kaya para hindi siya malata, ay yung mga pangako ng China ang kanya ibinida. Na sa pagkalaon naman, hindi naman natupad yung mga investment na yan. Wala din nangyari. Kaya yung kabiguan niyang yun, ang hindi niya matanggap ngayon. Dahil pinapatunayan ni PBBM na mali yung kanyang foreign policy ngayon. Na pinabayaan niya ang China na makapwesto diyan sa West Philippine Sea. Lalo niyang pinabayaan. Hindi niya pinaglaban. Ngayon, pinatunayan ng PBBM na mali. Anong ginawa? Naglaban ng PBBM ang West Philippine Sea, pero hindi naggera. Hanggang ngayon, wala. Bakit? Kasi nahalata ni PBBM ang weakness ng China. Na kailanman ang China ay hindi pupunta ng gera yan. Hindi sila mag-uumpisa.
Dahil meron pang isang problema kasi ang China na kinakaharap yung Taiwan. Hindi nila pwedeng pagsabayin yan. West Philippines at saka Taiwan. Kailangan priority nila ay yung Taiwan. Ngayon, pinatunayan ni PBBM na hindi kailanman papasok ang Pilipinas sa gera at hindi gigerahin ng China. Hanggang ngayon, ang Pilipinas nakikipaglaban dyan pero wala namang gera. Kaya yung kanilang mga propaganda noon ay hindi na epektibo ngayon. Lalo pa nga, marami ng Pilipino ang nakakaalam na hindi pala totoo yung mga sinasabi ni Digong noon. Kailangan ipaglaban natin ang West Philippine Sea at huwag natin itong papabayaang makuha ng China dahil yan po ay sa atin. Ngayon, ayun ang kanilang pinipilit pa rin. Yung mga kandidato nila ay talagang hindi na sila makakalis doon. Kaya ay huwag natin yung iboboto yung mga yun. Kasi napatunayan natin mali ang kanilang mga sinasabi. Kayang ipaglaban ng Pilipino ang West Philippine Sea nang walang gera. Tandaan niyo yan. Mali po ang sinasabi ni Digong na tayo gigirahin ng China pag tayo nakipaglaban. Eh noon, binulungan lang si Digong ng China, ni Xi Jinping na you will be trouble. Ay takot-takot na siya. Mali po yun. Hindi po ganun. Kasi alam ng China na pag tinanti nila ang Pilipinas, yun ang pagsisimulan ng gera. Kaya hindi sila kikilos ng ganun. Tama, kailan lang? Diba? Nabalita nila na ang Pilipinas ay bibili ng mid-range missile capability. Ay anong tugon ng China? Galit na galit agad. Sabi, bakit daw mag-i-install ng ganyan ang Pilipinas? Kasi alam nila na may pwersa yun. Hindi sila makakaangal doon. Saka yung kanilang ginawa noon na pambubuhuli na ginamitan nila ng daas, hindi na nila kaya ulitin yun dahil alam nila na kapag ginawa nila uli yun, mas tataas ang tensyon. Baka yun ay pagmulan na ng gera sa pamamagitan ng kanilang pag-uumpisa. Ayun ang ayaw nila mangyari na mag-umpisa sila ng gera dahil talagang sila i-condemn ng buong mundo doon. Kaya hanggang ngayon hindi nila ginagawa yun, hanggang hindi na nauulit yun kasi pag inulit pa nila alam nila na Pilipinas ay handa na sa ganun. Nung panahon kasi yun ay hindi na akala ng Pilipinas na gagawin nila yun, pero ngayon ay nakahanda na. Ay siya, hindi na nila gagawin yun. Ang kanilang gagawin, pataboy-taboy niya lang ganyan. Kasi kinukuha nila ang ng international community dahil alam nila na walang naniniwala sa kanilang sinasabi. Kunti lang yung mga merong sariling pang nila na naniniwala, mga allies nila, yun lang. Pero pagdating sa international ay hindi sila makakuha ng simpati dahil alam nila na mali ang kanilang ginagawa. Labag sa UNCLOS, yun ang ayaw nilang kilalanin, pero dapat yun ang nananaig dyan, UNCLOS. Kaya ang Pilipinas ay malaking laban. Kaya dapat yung mga kandidato ng China ay huwag natin iboboto yan. Huwag natin papanalunin yan dahil yun ang kanilang huling barahan na tawagin ay yan, politika dito. Kailangan mahawakan nila ang politika dito para mapagaya uli sa panahon ni Digong. At pag nagyari yun ay sisiguraduhin nila unin niya ang West Philippines nila. Niwala kayo mga kababayan dahil huwag na natin ulitin ang pagkakamali natin kay Digong. Huwag natin iboboto ang mga kandidato niya para po tayo ay maging panatag ng ating pakikipaglaban dyan sa West Philippine Sea. Pagpatuloy natin hanggang sa magsawa ang China.